Scientific advances and world progress. Maraming tao ang nag-ambag sa ikabubuti ng sangkatauhan sa makabagong panahon. Karaniwang kilala ng tao sina Mother Teresa at Albert Schweitzer dahil sa kanilang gawaing makatao, pagtulong sa mahirap, pagbubukas ng mga ospital at pag-aalalay ng kanilang buhay sa serbisyo. Gayunpaman, hindi gaanong kilala sina Edward Jenner at Norman Borlaug at Fritz Haber, kahit na ang kanilang ambag ay nagligtas ng milyon-milyong hanggang bilyong buhay. Ang dahilan dito ay ang kanilang mga kontribusyon ay nagmula sa agham, hindi sa direktang gawaing kawang-gawa. Si Dr. Edward Jenner ay kinilalang ama ng immunology dahil siya ang isa sa mga unang nagkaisip at nagsubok ng bakuna. Ang kanyang pananaliksik ang nagbunsod sa ganap na pagkawala ng smallpox, isang sakit na minsan kumiti ng milyon-milyong buhay. Dahil sa kanyang mga ideya, umunlad ang pagbabakuna laban sa iba't ibang sakit tulad ng measles, polio, hepatitis, tetanus at cholera. Hanggang sa kasalukuyan, milyon-milyong bakuna ang ibinibigay taon-taon sa buong mundo upang maiwasan ang pagkalat ng nakamamatay na sakit. Samantalang sina Fritz Haber at Norman Borlaug ay may malaking papel sa tinatawag na Green Revolution sa pamamagitan ng pagbuo ng synthetic fertilizer at hybrid agricultural crops. Naging posible ang produksyon ng sapat na pagkain para sa bilyon tao sa buong mundo. Dahil sa kanilang mga tuklas, bumaba ng malaki ang antas ng malnutrisyon at taggutom. Ang mga kaso ng gutom ay umiiral pa rin. Ngayon ay mas dulot ng political at economicong konsuliranin, hindi kakulangan sa kakayahang magproduksyon ng pagkain. Kung susuriin ang mga pagbabagong panlipunan at teknolohikal na nakalipas sa isang siglo, malinaw na ang agham ang pangunahing dahilan nito. Noong 1914, kakaunti lamang ang sasakyan at marami ay naglalakad o gumagamit ng kabayo o karwahe. Wala pang radyo, telebisyon, antibiotics, birth control pills o artificial hearts. Limitado rin ang access